Maiba tayo naman mga kababayan ng kwento kasi hindi ko kasi mapigil na hindi mangialam po dito sa kalagayan po ni Diwata. Siguro naman po, kilalang kilala na ninyo si Diwata. Ayan po si Diwata mga kababayan. Siya yung sumikat na may-ari ng parisan po. Nagbabiral kasi siya mga kababayan sa social media, pati na sa mainstream. In fact, ngayon po, ang sitwasyon ni Diwata ay pinag-uusapan na po. Pati sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga broadsheets, Philippine Daily Inquirer po ito. Ayan Diwata Pares claps back at haters, assures patrons they will remain open despite closure order. Laging napag-iinitan kasi yung tao. Nasubaybayan natin yung kwento niya, mga kababayan, kasi na-feature na siya sa Jessica Soho, sa GMA, at nagsali-sali siya mga kababayan kasi sa mga competition dahil po sa sobrang hirap ng kanyang buhay. Dati siyang nakatira sa ilalim ng tulay. Ngayon, sa kanyang pagsusumikap, tumama siya sa kanyang parisan. Dumami ng dumami, mga kababayan, yung kanyang mga kliyente. Kasi siyempre sumikat po sa social media, sumikat sa mainstream media, na curious yung mga tao. Dinudumog na ngayon yung kanyang parisan. Ayon na pag-iinitan po ng local government unit. Kasi siyempre siguro yung ibang mga nagtitinda nainggit, sinumbong sa LGU. Ganon mga kababayan, tinaakusa na hindi sumusunod sa sanitation. Marumi yung kanyang pagkain kasi open lang siya mga kababayan. So ito yung nakakalungkot mga kababayan na sitwasyon dito sa Pilipinas at ugali ng ilang mga Pilipino na hindi pa tayo po magbago. Bagong Pilipinas na po tayo. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa bagong Pilipinas, kailangan po bagong Filipino, bagong mindset, bagong pag-uugali. Iwaksi na natin yung inggit sa kapwa at isulong natin yung pagtutulungan, yung pagpaasenso sa ating buhay. Imbis tulungan po ninyo yung tao. Although, yung local government po, sabi dito sa kwento, tinutulungan na siya ng mayor. Pero hindi natin maintindihan, despite the assurance from the mayor, si Mayor Calixto Rubiano, dyan sa Pasay City po siya, may pumunta pa rin kay Diwata po para sa business and licensing po, permits and licensing ng Pasay City. Gusto siyang ipasara. Anong nangyayari sa inyo? Hindi ba ninyo ma-appreciate yung pagtsatsaga ng tao? Yan Mr. Maravillas, kasi sa mga Pilipino, bawal yung umasinso. Yun nga po ang reaksyon, mga kababayan, ng mga netizens. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng kwentong ito, para may iba naman, hindi na yung politics, kundi kabuhayan po at inggit, kailangan pag-usapan natin para sa bagong Pilipinas, bagong Filipino. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa ating Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kasok-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, try niyo po itong Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa dyan, Mr. Maravillas. Balikan natin yung ating kwento, mga kababayan. Kasi hindi ko matiis na hindi makisali rito sa isyong ito kay Diwata. Kasi po, sa totoo lang, nakaka-relate po ako sa kanya. Yung mga pinagdaanan ni Diwata, although hindi man po ako tumira sa ilalim ng tulay. Pero yung pinagdaanan niyang kahirapan po, nakaka-relate po ako kasi ako taga-bundok ako eh. Anak mahirap po. Ang tawag ng iba sa anak mahirap, mga ampas lupa. O diba? Nagsumikap tayo, mga kababayan. Kaya umangat din yung ating buhay kahit papano. Sa ating pagtsatsaga. Nakaka-relate ako sa kanya kasi parang nakikita ko yung yung sarili ko sa kanya, parehas kami pangit. Although siya, mga kababayan, member ng LGBTQ, ako naman, member ako ng ng mga macho men. ang yabang mo na Mr. Maravillas. Joke lang po. Di ba? So, sa pagtsatsaga po, sa grabing hirap na pinagdaanan ni Diwata, hindi ko nga alam, baka hindi man nakatapos. Ako, nakatapos pa ako, nakagraduate po ako. Business Administration graduate po tayo. At may units po tayo sa pagtuturo sa teaching, kaya naging professor po ako. Si Diwata, mga kababayan, sa napanood kong buhay niya, very inspiring siya. Nabugbog. Di ba? Sumali po sa mga beauty contest sa mga LGBT, mga bading sa GME yata, para lang po makarao sa buhay, para kumita. O ngayon, tumama si Diwata, imbes na tulungan ninyo na lalong umasenso, kasi marami siyang natutulungan po. Ayun lang na mga tumutulong sa kanya, sa parisan niya po, nakapag-create siya ng employment. At sa kanyang pamilya, imbes na naging pabigat sa ating gobyerno, siyempre, nag-operate siya ng business. So, magbabayad siya ng business permit, licenses, and income taxes. Di ba napakaganda yung ginagawa ni Diwata? Ito yung dapat na, ito nga yung pinopromote ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itinuturo na dapat tayo maging entrepreneur. Kasi hindi naman po lahat pwedeng mag-empleyo o i-absorb ng ating gobyerno, magtrabaho sa gobyerno at magsweldo. Hindi naman po maaaring ganon. So maganda na we engage in business. O ito ngayon si Diwata. Pero pinag-iinitan po ng yung sa business and permits, licensing, dapat friendly po kayo sa mga ganitong residente po ninyo. Imbis pag-initan ninyo, tulungan ninyo. Halimbawa, may problema sa sanitation, o di i-orient ninyo, ipatawag ninyo. Turuan ninyo kung paano maging malinis, kumbaga yung mga violation. Pero kung ipasara ninyo, I think that is contrary sa objective ng ating pamahalaan na we encourage business to invest, businessmen to invest. At ito ay sabihin na nating maliit,
tulungan ninyo na lalong lumaki. Lumalaki na kasi si Diwata. Thousands yung mga nakikita natin. Umaabot yata ng 1,000. Pumipila. At laking tulong mga kababayan doon sa mga ordinary employees, pati mga drivers. Sa ordinaryong mamamayan kasi mura lang yung ino-offer niya. Posible niya Mr. Maribillas, pinag-initan ng mga kapwa niya mga manininda at baka affected yung mga restaurants na malalaki. Kaya napag-iinitan si Diwata, nainggit, malamang ganun po. Likas sa mga Filipino ang ganong pag-uugali. Sumisikip yung dibdib po. Pag nakakita ng neighbor, ang mga kapitbahay, kami dito, ganun din. Nung medyo mahirap pa yung aming kalagayan po, maliit pa yung bahay namin, wala pa akong sasakyan, nakamotor lang akong bulok, marami akong kaibigan. Maraming nakikiusap sa akin, nakikipag-usap. Ay medyo umangat-angat kami. Sabi nga, yung mga kakilala kong, hindi man lahat, yung mga kakilala kong iba na dati malapit sa akin, umiiwas na. Lalo na ngayon, lalo na na-invite kami ni Mrs. doon sa Palasyo Malacanang, nag-post ako ng picture. Siyempre, natutuwa tayo na ma-invite. Di nag-post ako ng picture. Kukunti na mga kakilala ko yung nagla-like. Ang karamihan po na nagla-like at na-appreciate tayo, nagko-congratulate sa akin, hindi ko man mga kilala, yung mga viewers lang natin dito, mga Marcos loyalists. Yung karamihan sa mga kakilala ko dito, mga kababayan, hindi mag-like, hindi mag-react. Sabi ko, ano nang... Siguro, naninikip yung dibdib sa inggit. Hindi man po kami nagpapainggit. Natutuwa lang kami. Yan kasi ang masyado kayong... Bawal sa Bible lang envy. Yan sa Proverbs, sabi ni King Solomon, Proverbs 14:30, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Nakakabulok po ng nakakabulok ng buto. Bone. Ang sobrang pag-inggit, alisin ninyo ang inggit sa katawan para umasenso po kayo. Ganun ang sikreto po. Pag marunong ka nang mag-appreciate ng pag-asenso ng ibang tao, dadaloy na yung blessing sa inyo. Matututo kayo ng tama. So dapat dito kay Diwata po, imbes na mainggit kayo dyan sa Pasay City, yung ilang dyan sa licensing, magpa-coach kayo kay Diwata. Si Diwata po, narinig ko, ang gaganda ng mga sinasabi niya sa mga interview sa kanya, mga kababayan, ng mga vloggers. Sinishare niya yung kanyang experience. Paano niya na kamit yung ganitong tagumpay, mga kababayan. Dinudumog siya. Pag-aralan ninyo, pwede man ninyong kopyahin. Paturo kayo kay Diwata. Paano niya na surpass yung kahirapan na kanyang dinanas? Dapat magsilbi siyang inspirasyon sa inyo, imbes na kainggitan ninyo. Yung mga bulok yung pag-uugali ninyo. Ginigipit ninyo yung tao. Nakakatulong na nga sa mga mamamayan dyan kasi yung ino-offer niyang presyo, mura lang siya, 100 pesos, may soft drink na, may unlimited rice, ano pa yon? May 2 ulam, may chicken joy, ang tawag na sa chicken joy. Branding po yon. Magaling siya, no? Ginagawa lang niya
Dinadaan lang niya sa joke-joke, pero magaling siya na po. Natura sa kanya yung galing. May likas na galing, mga kababayan, si Diwata. Dapat i-appreciate ninyo yung kanyang pagkatao. Di ba? Matuto kayo sa kanya kung paano niya pinaasenso. In a very short period of time. Ang kanyang buhay, ang kanyang negosyo, dapat ganun. Gusto ninyong ipasara. Ang gawin ninyo, si Diwata, iparada ninyo dyan sa Pasay City, in all Metro Manila. Yon ang gawin ninyo, mga local government officials, mga mayors. I-invite ninyo si Diwata na mag-speak to inspire people like him na galing sa hirap, umasenso sa buhay para maging modelo ng pagtsatsaga at sipag. Sipag at tsaga. Doon tayo aasenso, sabi ni Manny Villar. At tingnan ninyo si Manny Villar, pinakang mayaman po sa Pilipinas, $11 billion ang kanyang yaman. You see, galing sa swimming sa dagat ng basura. O kita ninyo? Saluto yo, former Senate President Manny Villar. Ganon. Dapat maging inspirasyon sa atin si Diwata, imbis na inggitan ninyo. Hindi mawala yung pag-inggit ninyo sa kapwa. Yan po si Diwata, oh. Gustong ipasara. Kasi naman na niya Mr. Maravillas, umasenso lang si Diwata. Grabe na niya yung alahas, Ang lalaki ng kanyang alahas, yung singsing niya, puno yung kamay. Ako nga, marami din akong singsing. Isa lang yung sinusuot ko. Baka mainggit siya. May kwintas din ako. Hindi ko sinusuot po. May okasyon na lang. Baka mapaginitan tayo. Ang daming mga buzzers dito, mga inggitiro, yung mga DDS. Ganun yung mga mindset nila. Binabakbakan nga ako ngayon ng binabakbakan. Hindi ko man pinapansin po. Kasi alam natin, natutuwa nga ako sa mga haters natin. Mga buzzers. Kasi sabi ng mga matatanda, mga kababayan, ang kahoy daw na hitik sa bunga, binabato. Ayan, naging hitik na sa bunga po. Pati yung liig ni Diwata, hitik na sa ginto. Nainggit po yung mga nakakakita kay Diwata, oh. Gustong ipasara. Pero sabi ni Diwata, in interview ng isang vlogger po, hindi man nga, fake man yan, kwintas ko. Pangkuhan mo yata, yung pagkasabi ni Diwata, pangontra sa usog. Pangontra ko niya sa usog ito, fake man yan. Alimbawa pa, hindi siya fake. Mga kababayan, wala bang karapatan yung tao magsuot ng alahas na dati napakahirap niya? Gusto lang niyang i-enjoy yung kanyang fruits of his labor, yung bunga ng kanyang pagpapagal. Wala bang karapatan yung taong magsuot man lang ng mga branded ng mga alahas? Hindi man yan ninakaw, bunga ng kanyang pagpapagal. Kayo naman. Pero nakikipaglaban po si Diwata. Mabuhay ka, Diwata. Diwata Paris claps back at haters assures patrons they will remain open despite closure order. Lagi na lang may demolition. Ilang beses na ito. Nasubaybayan ko po yung kwento niya. Kaya lang, sabi ko, ngayon kailangan pag-usapan na natin ito. Kasi parang nakakasobra na itong mga taga dyan sa Pasay City, but it's not the mayor. I-suspend mo nga, mayor, itong mga tao mo dyan sa licensing division po ninyo. Parang pinapahiya po kayo. Imbes na i-encourage yung mga tulad ni Diwata, na imbes maging palaboy po, naghanap buhay ng patas, pinag-iinitan, tulungan lalo ninyo si Diwata na maging maayos para po maging inspirasyon siya sa iba. Tularan siya na hindi palaasa, umaasa na lang sa ayuda. Kung hindi siya, kaya sabi ni Diwata sa interview, anong gusto ninyong mangyari sa akin? Bumalik ako sa hirap? Bumalik ako sa pagtira doon sa
sa ilalim ng tulay. Di ba? Tama siya, mga kababayan. Ngayon, maayos na yung kanyang buhay. May kotse na siya, mga kababayan. May bahay na rin. Unti-unti nakakabili ng mga gamit. Siguro later on, baka makabili siya ng mga properties para doon i-establish niya yung kanyang restaurant kasi ang dami ng mga libo-libo na yung mga siya yung pinakang matinding restaurant ngayon sa kalye, street food. This is record-breaking, mga kababayan. Tigilan ninyo yung pag-inggit sa kapwa. Yan Deo Jacinto Balbuena, the man behind the Diwata Pares. Yan palang pangalan niya, Deo Jarito Balbuena. A street food stall that has captured the attention of Filipinos on social media was in shambles Wednesday when people from Pasay City Business Permit and Licensing Office arrived at his food stall and handed him paper indicating a notice of closure order for his business. Baga niya, Mr. Maravillas, kasi may gustong humingi ng lagay. Malamang po, kasi nag-utos na yung mayor, tinutulungan po si Diwata, pero yung sa business licensing, kaya sabi ko nga, kailangan po, mayor, ipatawag mo yung business licensing mo. Isuspend mo ito kasi pinapahiya ka mismo. Di ba? O baka may gustong mangutong, madamay ka niyan, mayor, sa kahihiyan. Dapat hindi kinukonsinti ang ganitong uri ng mga tao. Paris is a serving of Filipino braised beef stew with garlic fried rice in a bowl of clear soup, which is often sold on the side of the streets. Yan, talo niya kasi yung mga kapwa niya parisan at yung mga restaurant siguro na nag-offer ng the same menu. Tigilan ninyo yung pag-inggit sa kapwa. This unexpected visit visibly stressed the business owner as it entailed looking for a proper location for his stall where he and other street vendors like him would not have to be forced to relocate. Sabi po ni Diwata, marami mang pagsubok na dumating sa buhay mo, tuloy lang dahil pagsubok lang yan. Laban lang sa hamon ng buhay. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa akin, lalo na po kay Mayor Amy Calixto Rubiano and Sir Luigi Rubiano. Maraming salamat po. Nakita ko nga po, nagpatayo na nga po siya ng malaking structure, yung kusina niya mismo, at bumili na rin siya ng mga equipment sa kusina, yung lutuan po, yung parang sa Jollibee at McDo na prituhan ng chicken na ang tawag niya Chicken Joy. Di ba yun, si Diwata? Pinag-iinitan ninyo. Diwata Pares is feeling positive with his new hope, knowing that Mayor of Pasay City herself is helping him. So ngayon po, walang closure na mangyayari. Tuloy pa rin po ang Diwata Pares. Thank you so much. Tuloy pa rin ang laban. He also responded to buzzers asserting firmly that his product is clean, stating, alam mo, hindi madumi ang pagkain ko. Nakikita ng tao yan. Alam mo, ang madumi, mga ugali nyo, yun ang marumi. Linisin nyo yun. Linisin nyo yan. Tama po. Sakto, kahit tingin ko hindi nakagraduate ito siya, no? Baka high school lang itong si Diwata, mga kababayan. Or baka nga hindi. Kasi hindi mo man mabiblame siya sa hirap ng buhay. Pero may common sense siya at malalim siyang mag-isip, mga kababayan. May likas na talino siya. Tingnan ninyo, magsagot-sagot siya. Tama yung sinabi niya. Hindi marumi yung kanyang pagkain. Kasi kung may marumi, hindi may sana... May nanga-ospital na, may nagreklamo na sana sa kanyang mga customers, may sumakit na sana yung tiyan, may nagka-hepatitis na sana. Di ba? The fact na wala man po na
nanakit ng tiyan. Malinis po. Ang talagang marumi, yung pag-uugali ninyong mga inggitiro kayo. Matuto kayong mag-appreciate sa tao na nagpapagal at umaasenso para umasenso din yung buhay ninyo. Baguhin ninyo yung ugali ninyo. Bagong Pilipino ang dapat na gawin natin. Gawain ang bagong Pilipino. Bagong pag-uugali. Kasi bagong Pilipinas na tayo, yun ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa sarili. Gusto mong mabago ang buhay mo, baguhin mo yung mindset mo, hindi yung mindset ng inggitiro. Tama? Yung sabi ni Diwata po, gusto ko ang makaahon sa kahirapan, gumawa ako ng tama, lumalaban ako ng patas. Pagkatapos, gaganunin ninyo, anong klaseng mga tao kayo? Sabi nga natin kanina, ang dapat gawin ninyo, lahat ng mga taga dyan na LGUs sa Metro Manila, gawin ninyong modelo, ang ginagawa ni Diwata, dapat gawin ninyo sa mga business forum po, business orientation, i-invite ninyo as speaker, resources speaker, kasi siya, ang kanyang experience, ang kanyang galing, ay nakuha niya sa aktual niyang practice, hindi sa libro or sa kung ano-anong theory, kundi ito, real experience niya at na-achieve niya yung tagumpay sa kanyang sariling pamamaraan, sa kanyang pagtsatsaga at laban sa buhay. So napakagandang inspirasyon ito para sa mga tulad niyang mahihirap kung paano ma-transform ang buhay mula sa kahirapan. Naintindihan na ninyo, mga taga Metro Manila, mayors, at mga inggitirong taga LGU, nainggit kayo kasi talo kayo ni Diwata, kayo mga empleyado sa gobyerno, hindi ninyo kaya yung ginagawa niya na umasensong ganun kabilis dahil sa kanyang pagpapagal. Paya kasi kayo, kaya sumisikip yung dibdib ninyo sa inggit, namamasdan ninyo si superstar na po. Ang daming pumupunta sa kanya para magpa-selfie-selfie. Ayan po, nag-trending po siya. Ayan 200, 2,000 views. Ito may 41,000 views. Pati si Chinkitan po, in-interview ni Chinkitan, 1 month ago, 443,000 views. May nakita nga po ako na mga million, 10 million views, 9 million views. Ito, 1.4 million views. Dinodumog po siya, mga kababayan ng mga content creators. Kaya sumikat masyado. Yung mga food vloggers po, laking tulong din, mga kababayan sa mga food vloggers kasi pati sila kumita sa pagpo-promote kay Diwata. Pati si Brenda Maggie, 919 ang hiwaga ni Diwata views 2 weeks ago. Ito 1.8 million 2 months ago. O sa kwan po to, GMA, Pinoy Batosay at Diwata, kumusta na ang anger management ngayon? Kapuso mo, Jessica Soho. Pati mga foreigners po nakidiwata na rin. So ito siya nung nabugbog mga kababayan na feature sa GMA, bading sugatan ng saksakin ng dalawang kaibigan niyang nagdodroga umano. Yan si Diwata dati. Nag-join siya sa sa Showtime para lang magkapera, umangat sa buhay, kung ano-anong pinasok ni Diwata. Di ba ninyo na-appreciate? So dapat po na-appreciate natin yung kanyang pagpapagal. Imbis na pag-initan po ninyo. Kaya daming nagre-react po, mga kababayan. Basahin ko sa inyo yung mga reactions dito. Pabor sa kanya. Kaya sabi ng mga nag-react, go lang Diwata, ipabarang ang City Hall. Ang galing ni Diwata, baka kailangan ng lagay.
Kung walang kumakain sa kainan ninyo, ayusin ninyo ang pagluluto ninyo. Tapos, ang mamahal pa ng mga pagkain ninyo, tapos nandito yung taong pilit nagko-comply ng requirement simula nung pinagsabihan siya, pinag-initan ninyo. Grabing inggit naman yan. Tama. Baka po kasi yung mga katabing, mga katulad na parisan sa paligid, wala nang kumakain. Lahat na nahugot ni Diwata kasi mura. Only rice pa. Dinudumog po ng tao. Ang pila po, napakahaba ng pila. Magbigay sila ng designated na lugar, pwede sila maghanap buhay, maayos, di ganyan, laban lang Diwata. Grabe naman, pinag-initan palagi si Diwata, maging patas naman sana kayo. Laban lang Diwata, talaga naman yung iba dyan, mas malaki pa ang tindahan kung hindi paso na ang business permit, wala pang business permit, bakit hindi yung mga yon ang bigyan nila ng closure order? Ano yan man pinipili lang yung kung sino yung gustong ipasara? Ganito talaga sa Pilipinas, kung sino yung pumaparehas at sumisikat, siya yung inaaboso. Bawal nga dito ang umasinso. Old mindset po. Grabe kasi kumakain, tingnan ninyo ang pila. Ganyan mga kababayan, dinudumog po ng tao. Grabe po, dinudumog siya. Ganyan karami mga kababayan. Ganyan kahaba ang pila po. Parang yung mga pumipila sa DSWD na kumukuha ng ayuda. Ganyan karami po. Ang haba ng pila niya. Parang may concert po, palagi. Gumagamit na ng microphone siya. Si Diwata para magbigay ng instruction sa mga kumakain. Kaya na-feature po, pati kay Julius Babaw, programa nila. Kaya, laging viral na pag-initan naman po ng mga inggitiro. Tumigil kayo sa pag-inggit ninyo sa buhay. Gusto ninyong umasenso, gayahin ninyo yung ginagawa ni Diwata, matyaga, masakripisyo, madiskarte, ganon. Ayan man lang po muna yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.